Ang lahat ay nag-umpisa sa pag-ibig ng Diyos. 20 taon na nang loobin niyang magbuklod ang dalawang simbahan, ang Church of the Reborn at Christ Commission Community Ministry Incorporated sa mithiin na ipalaganap ang kanyang salita at magtaguyod ng matatagumpay ng mga Kristiyanong individual at pamilya. Nabuo ang pangalang kanyang ibinigay, ang Church of the Firstborn. Sa pag-ibig at habag ng Diyos, kinatagpo niya ang mga individual at pamilya na naging bahagi ng kanyang sambahayan. Ang bawat isa ay dumaan sa pre-encounter, encounter God retreat at post-encounter. Nabuo ang mga cell groups na siyang nagbigay daan para magabayan ang bawat individual at pamilyang ipinagkatiwala niya sa simbahan. Tuwing linggo, ang pananambahan ay ginaganap sa mas kilala ng mga taga-COTF bilang rooftop sa Concepcion. Sa pagdami ng mga dumadalo, minabuting magdaos ng 2 schedule ng pananambahan, isa sa umaga at isa naman sa hapon. Hanggang sa nilipat ang gawain sa Marikina Institute of Science and Technology at kinalaunan ay sa Ilagan Hall. Salamat sa pagbibigay ng kakayahan ng Diyos sa tinawag bilang Hakot Boys. Pagsapit ng linggo, maaga pa lamang ay nasa simbahan na sila at maingat nilang hakot-hakot ang mga gamit mula rooftop papuntang Ilagan Hall. Ang mga ito ay sinasakay nila kay Goliath, ang tawag sa sasakyan ng COTF noon. Naghubog pa ang Diyos ng mga lingkod sa pamamagitan ng mga pagtuturo. Malinaw sa direksyon ng simbahan na dapat ay naihahanda ang bawat isa sa mga gawain ng Diyos. Kaya naman, ang COTF ay nagkaroon din ng mga trainings kagaya ng Stewardship, God's Governmental Hands, Leadership Series Notebook 1 and 2, at School of Leaders. Nagkaroon din ng Christian education sa ATM House of Kids para naman sa mga guro ng Sunday School. Sa kanyang pag-ibig ay tinuruan niya ring dumaloy sa loob ng simbahan ang pagmamahalan. Lumalim ang ugnayan at ang fellowship ay napagtibay. Kabilang sa mga pinagsalusaluhan ay ang unang Couples Night, Youth Camp, at Worship Through Music na ginanap sa unang 5 taon ng COTF. Ang kanyang simbahan ay kanyang iningatan at sinamahan. Sinong makapapantay sa kanyang katapatan? Kung sa 20 taon, ang Diyos ay bumuo ng mga ministeryo at naghubog ng mga lingkod na hindi maubusan ng mga patotoo tungkol sa kanyang pag-ibig at kabutihan. Sa pag-usad ng panahon, ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy nating naranasan sa loob ng simbahan. Siya ay nagkaloob ng masasaganang biyaya at probisyon para sa katuparan ng kanyang mga pinagagawa. Sa kanyang pagkakaloob, ang sambahayan ay nakatanggap ng pagpapala. Mula sa mga pagtuturo ng mga ngaral na puspos ng banal na espiritu at walang pagtatangi sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, nabuo ang first generation leaders na hinirang upang pangunahan ang mga tao niya na bumubuo sa mga cell group. Sila ang pinagdadaluyan ng katuruan ng Diyos patungo sa mga individual at pamilyang kanyang pinagkakatiwala. Kung kaya ang bawat leader ng simbahan ay dumaan sa pag-aaral ng hermeneutics sa layunin na sila ay magkaroon ng tama at mas malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos. Inihayag din ng Diyos sa mga leader na hindi lang sa Marikina mananatili ang kanyang gawain. Maging sa Baguio ay dinala niya ang COTF. Kaya naman noong 2010 ay tinatag ang Church of the Firstborn Baguio. Lumawig ang kanyang kalwalhatian at ang kanyang mga disipulo ay nadagdagan. Tunay nga kung mayroon siyang gustong ipagawa, siya ay magkakaloob. Patotoo ng COTF na mayroong pangako ang Diyos na tayo pagkakalooban niya ng sariling bahay panambahan. Kaya't noong taong 2012 ay nasimulan ang pagtayo ng gusaling sariling atin. At sa iba't ibang paraan, ang mga kapatiran ay nagkaroon ng pagkakataong maging kabahagi sa pagpapatayo nito.
patunay ng pagiging mabuting katiwala sa mga ipinagkaloob ng Diyos. Noong 2012 din nang idaos ang kauna-unahang glorious entry sa ating sariling bahay panambahan. Gaya ng Israel, patungo sa lupang pangako, ang COTF ay nakatawid at naranasan ang katuparan ng kanyang pangako sa kanyang bahay panambahan. Kaya tuwing anibersaryo, pinagdiriwang natin ang isang taon na ang bawat isa ay nakatawid ng may pusong nagdiriwang, maawit at nagpupuri sa kanyang ngalan. Mula naman kay Goliath na ginagamit na sasakyan ng COTF noon, ang simbahan ay pinagkatiwalaan din ng Diyos ng L300 bilang mainam na probisyon para sa mga gawain ng ating simbahan. Kinasiyahan ng bawat isa na hindi na kailangan pang itao sa ibang lugar ng sama-samang pananambahan tuwing linggo. Ang mga gawain, aktibidad at mga okasyon at ang mapagkatiwalaan ng bagong sasakyan para sa paglago ng kanyang gawain sa labas man o loob ng iglesia. Ang dakilang pagkilos at biyaya ng Diyos ay naranasan sa kalagitnaan ng simbahan mula sa probisyon, katuruan at paggabay. Ang kanyang kapangyarihan ay napatunayan at ang binigay niyang direksyon ay pinagsusumikap ang sundan ng kanyang sambahayan. Umilang pa ang taon at hindi nagmaliw ang pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang salita ay patuloy na namahala at nangibabaw sa iglesia. Pinalawig pa niya ang pagbibigay ng pribilehiyong makapaglingkod sa kanya. Naging opisyal na gawain ang media ministry. Nabuo ang WeCare. At kalaunay nagkaroon na rin ng WePlan. Ang mga ito ay nagpalawig pa ng pagkakataon sa mga kapatiran na mapaglingkuran ng Diyos at ang kanyang sambahayan. Siya ang Diyos ng lahat ng husay, kung kaya ang mithiin ng simbahan ay maging mahusay din sa pagganap sa kanyang mga gawain. Kaya naman, patuloy na dumaan ang mga ministeryong ito at ang music team sa serye ng pagsasanay para sa kanyang kaluguran. May tuturing din na bahagi ng pagkakaloob ng Diyos ng kakayahan sa simbahan ang pagkakaroon ng mga bagong leader na mangunguna para sa mga youth. At ang ministeryo para sa mga young adults ng iglesia ay naitatag. Sa ating kalagitnaan, pinatunayan din ng Diyos na sa kanyang kapangyarihan, siya ay magkakaloob ng kakayahan maging sa mga praktikal na bagay upang mapalago ang bahay panambahan na ipinagkatiwala niya sa atin. Bahagi nito ay ang maitayo ang Sunday School classroom na nagagamit ng mga estudyante at guro ng ministeryong ito. Habang ang panahon ay lumilipas at ang taon ay nadadagdagan, lumalawak ang pagtuturo ng Diyos sa kanyang sambahayan. Mula sa kanyang pag-ibig, ang pagmamahal ay tumutulay sa mga kapatiran. At mas napatutunayan ang pagtindig sa kanyang salita ay kayang mapagtagumpayan. Sa individual, pamilya, at mga ministeryo ng simbahan, ang nais niya ay paglago at kahusayan. Ang ugat ng lahat ng ito ay ang kanyang pag-ibig at habag, at ang patuloy na pagiging mabuting katiwala ang siyang tugon ng ating simbahan upang maibalik sa kanya ang kaluwalhatian.
Napakarami ng patotoo ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Mga katagumpayan na para sa Kanya lang ang kaluwalhatian. Ngunit hindi pa rito natatapos ang ating kwento. Dahil pinatutunayan ng Diyos na Siya ay mabuti at tapat kailanman. Ika nga noong 2019, COTF experiences amazing favors from the amazing God. Mula sa amazing camp na ginanap noong taong ito, kung saan pinagtambal ang youth at YA, ang salitang amazing ay nadala rin sa tema ng ika-16 na anibersaryo dahil tunay na kamangha-mangha ang pagkilos at gawa ng Diyos sa ating simbahan. Kasabay ng kasiyahan at pagdiriwang ay ang patuloy na paglago sa mga gawain na ipinagkatiwala ng Diyos sa Iglesia. Hindi natapos ang paghahasa sa mga leader ng simbahan. Ang mga bagong nangungunas sa mga youth, kasama ang ilang mga young adults, ay nagdaan pa sa pag-aaral ng hermeneutics at nagbunga ang kanilang hanay ng mga bagong tagapaglingkod sa pulpito. Nang sumunod na taon, dumating ang pandemya, dulot ng COVID-19 na nagpabago sa pagtitipon ng kongregasyon. Dahil sa restriction, ang mga kapatiran ay pansamantalang pisikal na nagkalayo. Ngunit ipinilid man ang bahay panambahan, sa kabutihang loob ng Diyos ay hindi ito naging hadlang para iparating ang kanyang mensahe na Siya namang nagbigay kalakasan sa bawat isa sa kabila ng sitwasyon. Siya ang naglaan ng teknolohiya at nagbigay ng kakayahan sa mga individual na nagamit sa pagkakataong ito. Kung kaya, walang linggo na hindi na ipahayag ang kanyang salita sa kanyang mga tao. Hindi rin natigil ang pagtuturo at pagpapalago sa mga kapatiran. Sa gitna ng pandemya, idinaos ang theology class para sa ilang miyembro ng simbahan. Kalaunan ay naging regular na isinagawa ang midweek service tuwing Miyerkules at Huwebes upang salagsikin ang salita ng Diyos. Walang sinayang na panahon ang ating simbahan para sa pagpapakalalim, pagkatuto at pagpapakatalino. At bilang resulta ng pagtuturo at pagpapakadalubhasa sa kanyang salita, ang Diyos ay nagtatagmuli ng mga bagong leader at hinirang ang directorship ng mga ministeryo sa iglesia upang pangasiwaan ang mga gawain dito. Maging sa paglago sa mga praktikal na bagay ay hindi tayo naubusan ng panahon na ilalaan para ang mga ito ay mapagkalaguan. Sa kabila ng pandemya, patuloy ang pagtuturo sa aspeto ng swimming, sewing, driving, drafting, at woodworks. Ikinasiya rin ng simbahan ang biking, airsoft, at camping na naging bahagi ng paglago sa fellowship ng kapatiran na may layong pagpapalago sa kaalaman at kasanayan ng bawat isa. Salamat sa biyaya ng Diyos dahil Siya ay naglaan ng mga taong may kakayahang gumanap sa pagtuturo ng mga praktikal na bagay at patuloy niyang pinapayagan na maranasan natin at kasiyahan ang kanyang disenyo sa fellowship sa loob ng simbahan. Sa anumang pagkakataon, ang Diyos ay nagpapahayag. Sa kahit anong pagsubok man, Siya ang Diyos na makapangyarihan. Taong 2022, nang mangyari ang isang aksidente, sangkot ang 6 na sasakyan at sakay ang ilang mga miyembro ng simbahan. Nagdulot man ng pinsala at pagkawala ng material na bagay para sa mga kapatiran, hindi ito itinuring na kabiguan. Sa halip ay nangingibabaw ang pagmamapuri sa ating Diyos na nagliligtas dahil sila ay nakaranas ng proteksyon at awa mula sa Kanya. Naging biyaya rin ng Diyos na mayroong Vicar Ministry sa loob ng simbahan upang makumpuni at maisaayos ang ilang mga sasakyan kasama sa napinsala. Purihin ang Diyos. Ang lahat ng ito ay nagamit upang itanghal ang Kanyang ngalan sa mga tao. Patunay at patotoo na Siya ang Diyos na nagliligtas
ipinararanas ang kanyang pag-ibig, proteksyon at pag-iingat. Nag-uumapaw ang ating pasasalamat sa kanyang kabutihan dahil ng sumunod na taon, niloob ng Diyos na maisapubliko ang ilan sa mga orihinal na awitin na kanyang binigay sa ministeryo ng music team upang pagsalusaluhan ng buong simbahan maging ng mga susunod pa na henerasyon. Ang isa, dalawa, tatlo o higit pang araw ay hindi sapat upang itanyag ang lahat ng mga patotoo na siya ang pinagmulan. Kung kaya, mula sa bibig ng mga nakaranas ng kanyang kabutihan sa mga individual at mga ministeryo ng simbahan, naihayag sa ilang buwang pagdiriwang ang kahanga-hanga niyang pagkilos sa ating simbahan. Ang ating Diyos ay Diyos na buhay. Habang tayo ay patuloy niyang pinapayagan hanggang sa kanyang pagbabalik, ang ating dalangin ay may pagpatuloy sa susunod pang henerasyon ang mga katagumpayang kanyang ipinaranas. Ang pagkilos ng wagas niyang pag-ibig sa bawat panahon ay napatunayan. Kaya naman sa ika-17 ng Disyembre, tayo ay magsaya. Sama-sama nating ideklara at ipagdiwang ang katagumpayan at kalwalhatian ng Diyos sa loob ng kanyang sambahayan. COTF, 2 dekada na tayo.